Magandang araw mga Karava TV. Handa na ba kayong muling kiligin, masaktan at mapaniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig? Sa mundong puno ng pagsubok, pagkakataon at mga desisyong minsan mahirap unawain, may mga kwentong hindi basta katang-isip lang, kundi sumasalamin sa tunay na damdamin ng puso. Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon, hinubog ng sakit at pinatibay ng tadhana. Ito ang kwento ni na Katie at Kaya, dalawang pusong nagtagpo sa maling panahon, nasubok ng mga pagkakamali at pinaghiwalay ng mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Ngunit sapat nga bang pagmamahal para pagtagpuin silang muli? Hanggang saan ang kayang isugal ng puso kung ang kapalit ay sakit? O baka naman itong daan patungo sa isang pag-ibig na tunay at wagas? Humanda ka? Dahil ang kwentong to hindi lang basta maririnig. Ito ay ang mararamdaman mo. Ito ang kwento ni na KD at Kaya. Akala ko ang sugat ng kahapon ay tuluyan ng naghilom. Pero nang makita kitang muli na pagtanto ko, pabalat bunga lang palang lahat. Lalo na makita ko ang mga matang katulad na katulad ng sa akin. Isang nobela ng pagkakamali, pagpapatawad at muling pagkabuhay ng unang pag-ibig. Akala ko ang 5 taon ay sapat na para burahin ang iyong pangalan. Akala ko ang galit ay naging abo na, ngunit sa isang sulyap mo lang, nalaman kong pabalat bunga lang ang lahat dahil ang puso ko, ikaw pa rin ang sinisigaw. Sa edad na 19, akala ni na Katie at kaya na nilang sagupain ang buong mundo, basta't magkahawa kamay sila. Sumaway sa gusto ng kanilang mga magulang. Magpakasal sila ng walang bagong anuman kung anong nag-aalab ngunit hilaw nilang pag-ibig. Subalit ang realidad ng buhay may asawa ay hindi isang fairy tale. Ang tamis ng kanilang pagsasama ay mabilis na nilamon ng sunod-sunod na bayarin, kakapusan sa pera at ang matinding selo sa dala ng kanilang kawalan ng maturity. Sa isang gabing puno ng hiyawan, sumbatan at mga salitang binitawan na tila mga balang pumatay sa kanilang pangarap, nagpasya si Kaya. Binuhat niya ang kanyang maleta, lumabas sa pinto, iniwan si Katie na lunod sa galit at alak. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Katie. Sa huling gabi ng kanilang pag-aaway, hawak ni Kaya ang isang lihim. Isang positibong pregnancy test kit. Isang munting buhay na nagsisimula pa lamang tumibok sa kanyang sinapupunan. Dahil sa takot na maging pabigat at sa paniniwalang nawalan ng laya si Katie dahil sa kanya, pinili ni Kayang dalhin ng sikretong to na mag-isa sa probinsya. 5 taon ang matuling lumipas. Si Katie Villarreal ay hindi na ang hikahos na binata na madaling magalit. Siya ngayon ay isa ng matagumpay, mayaman at tanyag na arkitekto sa Maynila. Nasa kanya na lahat ng karangyaan, ngunit sa kabila ng tagumpay ang kanyang puso ay nananatiling isang malamig at bakanting silid. Walang sino mang babaeng nakapuno sa puwang na iniwan ng kanyang asawa. Ang singsing ni Kaya na natiling nakatago sa kanyang bulsa, isang paalala ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang kabataan. Habang si Kaya Villanueva naman naging isang matatag na single mother. Sa tulong ng kanyang pagsisikap bilang isang freelance designer, mag-isa niyang tinaguyod ang kanilang anak na si Liam. Si Liam, na may mga matang katulad ng kay Katie at may ngiting pilit na nagpapabalik sa mga alaala ng kahapon. Sa isang di inaasahang pagkakataon, muling nag-cruise ang kanilang landas sa isang mataong coffee shop sa gitna ng syudad. Ang akalang laro ng tadhana, naging isang emosyonal na pagsabog nang makita ni Katie ang isang 5 taong gulang na bata na tila biniligtad na imahe ng kanyang sariling kabataan. Paano tatanggapin ni Katie ang katotohanan na pinagkait sa kanya ang kanyang anak sa loob ng 5 taon? Kaya bang burahin ng tapat na pagsisisi ang sugat ng kahapon sa puso ni Kaya na natatakot ng muling magtiwala? Sa pagitan ng galit ng nakaraan at ng pag-asang dala ng kanilang anak, may pag-asa pa kayang mabuo ang pamilyang maagang winasak ng kahapon? O ang muling pagkikita ay isa na lamang paalala na may mga pag-ibig na sadyang hanggang alaala na lamang? Isang kwentong pupukaw sa inyong mga puso. Tuklasin kung paanong isang pamilyang maagang naghiwalay ay muling susubukin ng tadhana upang patunayan kung ang pag-ibig ba ay sapat para sa isang pangalawang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ni Kaya habang nakatitig sa puting plastik na hawak niya sa loob ng maliit at masikip na banyo. 2 pulang linya, positibo.
Sa edad na 11 habang ang mga kasing edad niya abala sa pag-aaral sa kolehiyo at pag-enjoy sa kabataan, narito siya sa loob ng isang paupahang kwarto na halos liparin ang bubong tuwing umaambon. Kasal sa lalaking pinakamamahal niya, si KD. Nung una akala nila sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Lumaya sila sa kani-kanilang mga pamilya, binuhat ang pangarap ng magkasama at nagpalitan ng sumpa sa harap ng West. Ngunit mabilis silang sinampal ng realidad. Ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng kuryente. Ang pag-ibig hindi nakakabili ng bigas. Kaya, nasan ka ba? Napatalon si Kaya nang marinig ang kalabog ng pinto sa sala kasunod ang boses ni KD. Amoy alak to kahit nasa malayo pa lang. Agad tinago ni Kaya ang pregnancy test kit sa bulsa ng kanyang suot na luma at malaking t-shirt. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ng munting luhang pumatak sa kanyang pisngi at lumabas ng banyo. Sinalubong niya si KD na noon ay bagsak ang balikat, magulo ang buhok at nakabukas ang unang 3 butones ng polo nito. Baka sa mukha ng binata ang matinding pagod, ngunit mas nangingibabaw ang inis. San ka na naman galing, KD? Madaling araw na. Ang sabi mo 8:00 tapos na ang shift mo sa construction site. Pilit pinatitigas ni Kaya ang kanyang boses. Kahit pang totoo, nanginginig ang buong katawan niya sa takot at pag-aalala. Nag-overtime ako, Kaya. At pagkatapos niyaya ko ng mga katrabaho kong uminom sandali. Sobrang bigat ng trabaho ngayon, pwede ba? Kahit isang gabi lang wag mo kong salubungin ng talak mo. Bulyaw ni KD sabay bagsak sa kanyang lumang backpack sa sahig. Uminom? May pang-inom ka pero kapag singilan na ng renta sa katapusan, halos magmakaawa tayo sa may-ari ng bahay? Pumatak na ang luha na kanina pa pinipigilan ni Kaya. O baka naman hindi lang pag-inom ang ginawa ninyo. Sino yung babaeng nakita kong kasama mo sa picture na pinost ng katrabaho mo sa Facebook noong 1 linggo? Yung laging nakadikit sa'yo? Napahilot sa kanyang buhok si KD. Halatang sagad na rin ang pasensya. Ang selos ni Kaya unti-unti nang nagiging lason sa kanilang pagsasama. Katrabaho ko lang yon, Kaya. Wala ka na bang ibang ginawa kundi pagdudahan ako? Nagpakamatay ako sa trabaho para sa atin, pero pag uwi ko dito parang impyerno pang daratnan ko. Impyerno ba ang tinuring na asawa mo ko, KD? O nagsisisi ka na? Nagsisisi ka na ba na pinakasalan mo ko? Sigaw ni Kaya habang ang kamay niya otomatikong humawak sa kanyang tiyan. Pinoprotektahan ang lihim na buhay sa loob nito. Sa tindi ng galit at gulo ng kanilang sitwasyon, alam niya hindi itong tamang oras para sabihing magiging ama na ito. Tumingin ng diretsyo si KD kay Kaya. Ang mga mata nito na dati puno ng pagsamba kapag nakatingin sa kanya ngayon puno ng mga puot at pagkapagod. Oo, Kaya. Kung alam ko lang na ganito pala kasakal ang buhay may asawa, sana hindi muna natin binilisan. Ang aga nating nagpakasal, ang aga ko ring nawala ng laya, pagod na ako. Ang mga salitang yon ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Kaya. Nawalan ng laya, pagod na. Natahimik ang buong silid, tanging tunog lang ng kuliglig sa labas at ang mabigat na paghinga ni KD ang naririnig. Di na sumagot si Kaya. Tumalikod siya at humiga sa kanilang maliit na kutson. Nakatalikod kay KD habang tahimik na humuhulagpos ang kanyang mga luha sa unan. Sa tabi niya humiga rin si KD ngunit may malaking pader na sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan maagang umalis si KD para sa kanyang trabaho nang di man lang kinakausap si Kaya. Nang masigurado ni Kaya na malayo na ito, bumangon siya. Tiningnan niya ang maliit na salamin. Maputla siya, pagod at wasak. Kung ang presensya niyang nagnanakaw ng laya sa lalaking mahal niya, mas mabuting ibalik niya ito dito. Di niya hayaang lumaki ang kanilang anak sa isang tahanan na puno ng sigawan at panunumbat. Binuhat ni Kaya ang kanyang lumang maleta. Nalagay niya roon ang iilan niyang damit bago lumabas ng pinto. Dahan-dahan niyang hinubad ang pilak na singsing sa kanyang daliri. Nilagay niya to sa ibabaw ng hapagkainan, katabi na isang pirasong papel kung saan nakasulat ang huling mensahe niya. Pinalalaya na kita. Sa kanyang paghakbang palabas ng kanilang apartment, binitbit ni Kaya ang kanyang maleta, ang kanyang basag na puso at ang munting sekretong magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang 5 taon ay parang isang mahaba at walang katapusang parusa para kay KD Villarreal. Kung meron man siyang natutunan sa paglipas ng panahon, yon ay ang katotohanan na ang pagsisisi laging nasa huli at madalas ito'y napakataas na singil.
Nang umuwing may amoy alak si Katie, 5 taon nang nakakaraan. Akala niya makikita pa rin niya ang asawa na nakabusangot sa sala. Handa sana siyang makipag-ayos matapos sumupa ang kanyang galit, ngunit ang dinatnan niya ay isang malamig at walang taong silid. Sa ibabaw ng hapagkainan, nagniningning ang pilak na singsing na pinag-ipunan niya ng 3 buwan bago niya ito isuot sa daliri ni Kaya. Sa tabi nito ay ang maikling sulat, "Pinalalaya na kita." Ang mga salitang binitawan niya ng gabing yon, na nawalan siya ng laya dahil sa maagang pag-aasawa, ay naging isang malaking sumpa. Nakuha nga niya ang kanyang laya, ngunit nawala naman ang kanyang buhay. Ginamit ni Katie ang sakit at pangulila para magpakamartir sa trabaho. Nag-aral siyang muli, kumuha ng mga lisensya at binuhos ang bawat segundo sa arkitektura. Ngayon, sa edad na 24, si Katie Villarreal ay isa ng tanyag sa pangalan sa industriya. Mayaman na siya, nakatira sa isang marangyang kondo at kayang bilhin lahat ng marangyang bagay sa mundo. Subalit sa likod ng kanyang mga mamahaling suot at tagumpay, ang kanyang puso ay nanatiling parang isang abandonadong gusali. Malamig, madilim at nag-iisa. Walang sino mang babaeng hinayaan niyang pumasok sa buhay niya dahil para sa kanya, iisa lang ang kanyang asawa at iyon ay si Kaya. Sa isang tahimik at payak na probinsya ng Laguna, iba naman naging takbo ng buhay ni Kaya Villanueva. Ang dating mahiyain at mahinang dalaga, pinalakas ng mga pagsubok ng buhay. Sa nakalipas 5 taon, naging solong magulang siya na isang napakalusog at napakatalinong bata, si Liam. Di naging madali para kay Kaya ang maging single mother sa edad na 11. Hinarap niya ang mapanghusgang mata ng mga tao. Ang hirap ng panganganak ng mag-isa at ang puyat sa pag-aalaga habang nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer sa gabi. Ngunit sa tuwing tinititigan niya si Liam kapag natutulog ito, napapawi lahat ng kanyang pagod. Kamukhang kamukha ni Liam ang kanyang ama, ang makakapal na kilay nito, ang matatangos na ilong at ang kakaibang hugis ng labi na kapag gumingiti ay may kasama ng dimple sa kanang pisngi. Lahat ng iyon ay replikada na ni Katie. Isang umaga habang naghahanda si Kaya ng almusal, lumapit sa kanya si Liam habang may hawak na drawing book. Sa papel na may drawing ng 3 na may hawak na mga lobo, isang babae, isang bata, at ang isang lalaking may korona. "Mama, tingnan mo po. Drawing ko po si Papa." Masayang hiyaw ng 5 taong gulang na bata habang tinuturo ang drawing ng lalaki. Napatigil si Kaya sa pag-aayos ng plato, parang merong pumiraso sa kanyang puso. "Ang ganda naman ng drawing ng baby ko. Bakit may korona si Papa?" "Kasi, sabi mo po, si Papa parang isang king na nagpapatayo ng mga palasyo sa malayong lugar kaya hindi siya makauwi. Kapag po ba natapos na yung palasyo, uuwi na siya sa atin?" May pag-asa sa malalaking mata ng bata. Naparunok si Kaya, pilit pinipigilan ng emosyong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumuhod siya para pantayan ng anak at hinaplos ang malambot itong buhok. "Oo anak, sobrang busy lang ni Papa. Pero, para, mahal pa ka pa rin nun." Gabi-gabi bago matulog, palaging hinihiling ni Kaya na sana hindi na magtanong ang anak tungkol sa ama nito. Natatakot siya. Natatakot siya na balang araw ay malalaman ni Katie ang tungkol kay Liam at baka bawiin ito sa kanya. O mas natatakot siya na baka kapag nagkita silang muli, makita niya na may bago na tong pamilya at tuluyan ng makalimutan ang kanilang nakaraan. Di alam ni Kaya na ang tadhana may sariling plano at ang 5 taong distansyang ginawa niya, unti-unti nang binabali ang pagkakataon. Ang sikat ng araw sa syudad ng Maynila ay tila nakikipagsabayan sa init ng kaba sa dibdib ni Kaya. Bihira siya kung lumuwas mula sa probinsya, ngunit ngayon kinailangan niya dahil sa isang kliyente na nagdemand ng personal na pagpupulong para sa isang malaking disenyo. Wala siyang mapag-iiwanan kay Liam, kaya naman sinama niya ang 5 taong gulang na anak. Matapos ang maayos sa transaksyon, napagpasyahan ni Kayang dalhin muna si Liam sa isang kilala at sikat na coffee shop sa gitna ng Bonifacio Global City upang magpalamig at magmerienda bago sila sumakay ng bus pauwi sa Laguna. Mabango ang amoy ng kape at pastry sa loob ng shop.
Humanap si Kaya sa isang bakanteng lamesa malapit sa malaking salaming bintana. Liam, dito ka na lang muna, ha? Mag-order lang si Mama ng cake at juice mo. Huwag kang aalis sa upuan mo, birin ni Kaya habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Opo, Mama. Dito lang po ako. Lalaroin ko po si Lightning McQueen. Masunuring sagot ng bata habang inilalabas ang kanyang maliit at pulang laroang kotse mula sa kanyang backpack. Ngumiti si Kaya, humakbang patungo sa counter para pumila. Habang naghihintay, hindi niya maalis ang tingin sa anak na abalang-abala sa pagpupulong ng laruan sa ibabaw ng makinis na lamesang kahoy. Subalit sa isang iglap dahil sa labis na kalituhan ng bata, sumobra ang utak ni Liam, tulak ni Liam sa laruan. Gumulong ito pababa sa gilid ng mesa, tuluyan nang nahulog sa sahig. Gumulong pa ito ng pabalang patungo sa direksyon ng pintuan ng coffee shop kung saan may isang lalaking katatapak pa lamang pumasok. Huminto ang laroang kotse mismo sa duro na makintab at mamahaling sapatos na balat ng lalaki. Napatigil ang lalaki sa kanyang paglakad. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang isang tablet at ilang piraso ng architectural blueprint. Seryoso ang kanyang mukha, habang kanyang kanang kamay nasa loob ng bulsa ng kanyang dekalidad na kulay abong Amerikana. May matigas na panga at may mga matang tila ba palaging may malalim na iniisip. Si KD Villarreal. Yumuko si KD upang pulutin ang laruan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, lumambot ang matigas niyang mukha nang makita ang pulang kotse. Balak niya sana dong iabot sa kung sino mang bata ang nagmamay-ari noon. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, isang maliit na batang lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Nag-aabang na ibalik ang laruan. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila na kuryente ang buong katawan ni KD. Napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang bata, ang makakapal na kilay nito, ang hugis ng mga mata at ang matangos na ilong. Parang tumitingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang sariling kabataan. Higit sa lahat nang umiti ang bata bilang pasasalamat, lumalim ang isang maliit na dimple sa kanang pisngi nito. Isang pamilyar na dimple. Salamat po, Mr. Designer. Masayang sabi ni Liam gamit ang kanyang maliit na boses, sabay abot sa laruan. Napansin kasi ng bata ang mga drawing na blueprint na hawak ni KD. Hindi makapagsalita si KD. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis sa paraan na hindi niya may paliwanag. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Bata, anong pangalan mo? Nanginginig ang boses na tanong ni KD. Liam po, sagot ng bata. Liam, halika na rito, huwag mong abalahin si Mr. Mula sa counter, patakbong lumapit si Kaya habang may hawak naman na tray ng pagkain. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin, tuluyan nang nalaglag ang kanyang mga hawak. Kalantog! Nabasag ang mga baso ng juice sa sahig. Ang buong paligid tila nawala ng tunog. Napatingin si KD sa babaeng nagsalita at doon tuluyan na ngang gumuho ang mundo ng matagumpay na arkitekto. Ang babaeng 5 taon niyang hinahanap. Ang babaeng gabi-gabi niyang tinatangis ay naririto na ngayon sa kanyang harapan. Maputla, nanginginig ang mga labi at may mga mata na puno ng takot. At sa tabi nito ang isang batang lalaki na may mukha at ngiting katulad ng sa kanya. Kaya. Ang pangalang 5 taon nang nakabaon sa puso ni KD ay lumabas na sa kanyang mga labi tulad ng isang marahang buntong hininga. Parang hindi siya makahinga. Ang hawak niyang mga blueprint ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, katabi ng mga nabasag na baso ng juice na binitawan ni Kaya. Di makagalaw si Kaya. Ang kanyang mga kamay nanginginig at ang kanyang muka ay nawalan na ng kulay. Ang takot na palagi niyang tinatakasan gabi-gabi ay naririto na sa kanyang harap. Buhay na buhay, mas matangkad, mas mukhang kagalang-galang. Ngunit may parehong mga mata na minsan ang nagpatibok at nagwasak sa kanyang puso. KD, nauutal na tugon ni Kaya. Agad niyang hinila si Liam patungo sa kanyang likuran. Isang otomatikong kilos ng isang ina na gustong protektahan
ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ngunit huli na, ang mga mata ni KD nakatitig na kay Liam. Muli niyang pinagmamasdan ang bata. Ang bawat anggulo ng mukha nito. Ang buhok, ang tindig, masyadong malinaw ang realidad para itanggi. Ilang taon na siya kaya? Tanong ni KD. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit bakas ang panginginig ng emosyon. KD, pakiusap. Kailangan na naming umalis. May bukas pa kaming hahabulin papuntang probinsya. Pag-iwas ni Kaya, sabay hila sa kamay ni Liam. Liam, halika na. Huwag mo kong tatalikuran, Kaya. 5 taon mo kung tinakasan, huwag ngayon. Sa unang pagkakataon, medyo naitaas ni KD ang kanyang boses. Dahilan para mapatingin ang ilang tao sa loob ng coffee shop. Napansin niya na takot si Liam kaya kagad siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Tumingin siya sa mag-ina nang may pagsusumamo. Pakiusap, mag-usap tayo kahit sandali lang. Dinala sila ni KD sa isang mas pribado at mas tahimik na restaurant sa itaas ng palapag ng mall. Umorder siya ng pagkain para kay Liam at pinaupo ang bata sa isang lamesa na malapit sa kanila. Sapat na para makita nila ito ngunit hindi maririnig ang kanilang pag-uusap. Nang makaupo na nga silang dalawa, hindi na napigilan ni KD ang luha na kanina pa nagbabadya sa kanyang mga mata. 5 taon, Kaya. 5 taong gulang na ba si Liam? Yumuko si Kaya, tuluyan ng umiyak. Ang mga balikat niya ay nanginginig na sa bigat ng emosyon. Tumango siya. Oo, 5 taon na siya. Isang mabigat na hampas sa dibdib ang naramdaman ni KD. Anak ko siya. Anak natin siya, hindi ba? Nang hindi sumagot si Kaya, mas lalong naging emosyonal si KD. Bakit, Kaya? Bakit pa pinagkait sa akin ang sarili kong dugo at laman? May karapatan ako bilang ama. Umalis ka nang walang pasabi tas may dala ka palang buhay sa sinapupunan mo? Iniangat ni Kaya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata nag-aapoy sa halo-halong galit at sakit. May karapatan? KD, alalahanin mo kung anong klaseng lalaki ka, 5 taon nang nakakaraan. Nung huling gabi natin, anong sabi mo sa akin? Sinabi mo na walan ka ng laya dahil sa maagang pagpapakasal sa akin. Sinabi mong pagod ka na. Natahimik si KD, tila sinaksak ang sarili niyang mga salita mula sa nakaraan. Hawak ko ang pregnancy test kit nung gabi ngayon, KD. Patuloy ni Kaya habang umaagos sa mga luha. Gusto kong sabihin sa'yo na magiging magulang na tayo pero anong dinatnan ko? Amoy alak ka, galit ka at sinusumbatan mo ko. Natakot ako eh. Natakot ako na baka kapag nalaman mong buntis ako, mas lalong maramdaman na bilanggo ka sa piling ko. Ayokong lumaki ang anak ko na isinusumbat ng ama niya na nawalan siya ng laya ng dahil sa amin. Humikbi ng malakas si Kaya, nilabas ang 5 taong tiniis na dusa. Kaya umalis ako. Binalik ko sa iyo ang laya mo, KD. Tinaguyod ko si Liam ng mag-isa kahit mahirap, kahit bata pa ako dahil mas gusto kong lumaki siyang may mapayapang buhay. Ang bawat salita ni Kaya ay parang latigo na dumurog sa natitirang pride ni KD. Napahawak siya sa kanyang mukha, tuluyan ng naiyak sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang kawalan ng maturity at ang mga padalos-dalos niyang salita noon ang naging dahilan kung bakit nawalan siya ng 5 taon sa buhay ng kanyang mag-ina. Ang bawat hikbi ni Kaya ay tila kulog na umalingaw-ngaw sa budhi ni KD. Sa nakalipas na 5 taon iniisip niya na siya ang biktima, ang lalaking iniwan, ang asawang tinalikuran ng walang sapat na dahilan. Ngunit ngayon habang nakatitig sa umiiyak na si Kaya, napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang naging pagkakasala. Ang kanyang sariling mga salita ang naging lason na nagtaboy sa babaeng pinakamamahal niya. Dahan-dahan inabot ni KD ang kamay ni Kaya na nakapatong sa lamesa. Bahagyang napaigtad si Kaya, ngunit di niya binawi ang kanyang kamay nang maramdaman ang init at panginig ng mga palad ng asawa. Patawarin mo ko, Kaya? Mahina ang boses ni KD. Basag na basag ang bawat pantig. Naging gago ko, naging makasarili. Bata pa ako noon, oo, pero hindi yun sapat na dahilan para saktan kita at iparamdam sa iyong pabigat ka. Ang totoo niya nung umalis ka, doon ko na-realize na ang layang hinahanap ko, walang kwenta kung wala ka sa buhay ko. Tumingin si KD sa direksyon ni Liam na noon ay masayang kumakain ng kanyang paboritong tsokolate. Ang puso ni KD napuno ng matinding pananabik at lungkot. 5 taon siyang lumaki na walang ama nang dahil sa akin.
Pinagkait ko sa kanyang proteksyon at pagmamahal na dapat binigay ko mula ng unang araw na sumilay siya sa mundo. Pinanasa ni Kaya ang kanyang mga luha gamit ang panyo. Nakikita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata ni KD. Hindi itong KD na nakasagutan niya 5 taon nang nakakalipas. Ang lalaking nasa harap niya ngayon may lalim ang bawat tingin. May responsableng tindig at tila binasag na ng sarili nitong mga pagkakamali. Di ko naman gustong ipagkait siya sa'yo habang buhay, KD. Pag-amin ni Kaya, ang kanyang boses ay huminahon na rin. Pero natakot lang talaga ako at ngayong nakikita ko na kung anong narating mo, na isa ka ng sikat na arkitekto, mas lalo kong nag-alangan. Baka magulo lang namin ang binuo mong buhay? Magulo ang buhay ko kung wala kayo, Kaya? Agap ni KD. Mariin ang hawak sa kamay ng asawa. Nagtrabaho ako, nagpakayaman, nagpakapagod. Para saan? Para sa isang walang laman na konto? Para sa isang bakanteng puso? Kaya pakiusap, hayaan mo kung bumawi. Hindi ko hinihiling na magsama tayo agad sa isang bubong kung hindi mo pa kaya, pero pakiusap. Hayaan mo kung maging ama kay Liam. Hayaan mo kung makilala niya. Tumingin si Kaya kay KD pagkatapos ay kay Liam. Naisip niya mga drawing ng anak na may kasamang hari na nagpapatayo ng mga palasyo. Naisip niya ang pangungulila ng bata sa tuwing nakakakita to ng ibang pamilya sa parke. May karapatan si Liam na magkaroon ng ama, lalo na tanda namang magbago at bumawi ang tunay nitong magulang. Huminga na malalim si Kaya at tumango ng dahan-dahan. Sige, KD, pero unti-unti lang natin siyang kakausapin. Ayokong mabigla ang bata. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni KD sa kabila ng mga luha sa kanyang pisngi. Para sa kanya, ito ng unang hakbang ng pag-asa, ang unang bitak sa pader na naghiwalay sa kanila sa napakahabang panahon. Pinalapit nila si Liam sa kanilang lamesa. Liam! Tawag ni Kaya sa anak na agad namang tumakbo papalapit na may bakas pa ng tsokolate sa labi. Mula ngayon, si Mr. Designer, madalas na natin siyang makakasama, ha? Tumingin si Liam kay KD na may malalaking mata at pagkatapos ngumiti ito, dahilan upang lumitaw ang kanyang maliit na dimple. Ang puso ni KD tila natunaw. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang tunay na kahulugan na salitang pamilya. Hindi nagbulaan si KD sa kanyang pangako. Sa mga sumunod na buwan, naging pamilyar na tanawin ang karangyang masasakyan sa tahimik na bayan sa Laguna kung saan ninirahan sina Kaya at Liam. Tuwing Biyernes ng gabi matapos ang kanyang mga huling meeting sa Maynila, agad siyang bumiyahe patungo sa probinsya at mananatili doon hanggang Linggo. Nung una, ipinakilala muna si KD bilang isang malapit na kaibigan ni Kaya. Ngunit ang likas na koneksyon ng mag-ama hindi mapipigilan. Sabik na sabik si KD na punan ang 5 taon pagkukulang. Siya ang gumigising ng maaga para samahan si Liam magbisikleta sa plaza. Siya ang matyagang nagpapakain dito kapag tinatoyo ang bata at siya rin nagbabasa ng mga kwento bago tumutulog. Tingnan mo, Mama! Tinuruan ako ni Tito KD kung paano gumawa ng matatag na tower gamit ang mga blocks. Masayang pagmamalaki ni Liam habang tinuturo ang naglalakihang laroang kahoy sa gitna ng sala. Nakatayo si Kaya sa may pintuan ng kusina, may hawak na basahan at tahimik na pinapanood ang dalawa. Napansin niya ang malaking pagbabago kay KD. Ang lalaking dati madaling mawala ng pasensya tuwing napapagod sa trabaho ay naging isang huwarang ehemplo ng pagtitimpi. Kahit gaano kalikot si Liam o kahit iyak to ng iyak kapag nadadapa, nananatiling mahinahon at mapagmahal ang boses ni KD. Isang hapon, habang naglalaro sina KD at Liam sa bakuran, napansin ng bata ang pilak na singsing na nakakabit sa isang silver necklace na nakasabit sa leeg ni KD. Karaniwan tong nakatago sa loob ng kanyang polo shirt, ngunit lumabas ito nang yumuko ang arkitekto. Tito KD, ano po yan? Bakit may ring ang necklace ninyo? Kuryosong tanong ni Liam habang hinahawakan ng singsing. Napatigil si KD. Tumingin siya kay Kaya na nooy nagpupunas ng lamesa sa may beranda. Lumuhod si KD para mapantayan ng anak. Liam, ang singsing na ito ay pagmamay-ari ng pinakamahalagang babae sa buhay ko. Iniwan niya to sa akin noon dahil nagawa ko siyang saktan, pero ngayon ginagawa kong lahat para ibalik niya ito sa daliri niya. Napakurap ang bata. Sino po siya? Huminga na malalim si KD at hinawakan ng 2 maliliit na balikat ni Liam. Napagkasunduan na nila ni Kaya na ito na ang tamang panahon para sabihin ng totoo. Liam,
Ang totoo niyan, ako ang papa mo. Ako ang king na nagpapatayo ng mga palasyo sa malayo na lagi mong dinodrawing. Nanlaki ang mga mata ng 5 taong gulang na bata. Tumingin si Liam kay Kaya na ngayon umiiyak na habang dahan-dahang tumatango bilang kumpirmasyon. Papa? Bulong ng bata. Oo anak, ako ang papa mo. Patawad kung natagalan ako ha, pero hindi na muling aalis si papa sa tabi mo. May kasamang luha na sabi ni Katie. Walang ano-ano sumubsob si Liam sa leeg ni Katie at mahigpit itong niyakap. Ang maliit na katawan ng bata ay nanginginig sa labis na tuwa. Doon tuluyan ang napaiyak si Katie habang sinusubsob ang mukha sa balikat ng anak. Nilapitan sila ni Kaya, niyakap din silang dalawa. Sa sandaling yon ang pader na tiniyon ng 5 taong pagkakahiwalay ay tuluyan ng gumuho at isang matibay na tulay ng pag-ibig ang muling nabuo. Gabi na. At tulog na si Liam sa loob ng kwarto. Yakap-yakap ang bagong laroang robot na binigay ng kanyang ama. Sa labas, sa maliit na beranda ng bahay ni Nakaya, namamahinga ang gabi. Malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga nakapaligid na puno at ang tanging tunog na naririnig ay ang uhuni ng mga kuliglig. Nakatayo si Kaya habang nakahawak sa rehas ng beranda. Nakatitig sa madilim ngunit mapayapang kalangitan. May hawak siyang 2 tasa ng mainit na tsaa. Dahan-dahan lumapit si Katie mula sa kanyang likuran. Suot ay isang simpleng t-shirt at shorts, malayo sa imahe ng isang mamahaling arkitekto na kinatatakutan sa syudad. Salamat, mahinang sabi ni Katie nang iabot sa kanya ni Kaya ang isang tasa. Uminom si Katie ng kaunti bago ibaba ang tasa sa pasandigan. Tumingin siya sa profile ng mukha ni Kaya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita pa rin niya ang ganda ng babaeng pinakasalan niya noong 19 na taong gulang pa lamang sila. Ang kaibahan nga lang, wala na rito ang takot at kawalan ng tiwala. Pinalitan to ng lalim na dala ng pagiging isang ina. Salamat sa pagtanggap mo sa akin, Kaya. At salamat dahil hindi mo hinayaang maging matigas ang puso ni Liam sa akin. Basag ni Katie sa katahimikan. Ngumiti ng bahagya si Kaya bagaman may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Nararapat lamang yon, Katie. Nakita ko kung paano mo ibuhos ang oras mo para sa kanya sa nakalipas na mga buwan. Hindi ko pwedeng ipagkait ang isang mabuting ama sa anak ko. Huminga na malalim si Katie. Humakbang siya ng mas malapit, sapat para maamoy ang pamilyar na bango ng buhok ni Kaya na matagal niyang pinangulilaan. Kaya, alam ko para kay Liam lahat ng sakripisyong to nung una pero gusto kong maging tapat sa'yo. Hindi lang dahil kay Liam kaya ako pabalik-balik dito tuwing linggo. Napatigil si Kaya sa pag-inom ng tsaa. Dahan-dahan niyang binaba ang tasa at lumingon kay Katie. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tulad ng pagtibok nito 5 taon nang nakakaraan tuwing lalapit ang lalaki. Inabot ni Katie ang 2 kamay ni Kaya. Sa pagkakataong to, hindi lang hawak kundi isang mahigpit at may pagsusumamong pisil. Narito ako dahil mahal pa rin kita, Kaya. Walang isang araw sa loob ng 5 taon na hindi kita naisip. Ang singsing na iniwan mo sa lamesa noon. Dahan-dahang inilabas ni Katie ang kwintas sa kanyang leeg kung saan nakasabit ang pilak na singsing ni Kaya. Hindi ko ito kailanman iniwan. Dahil para sa akin ikaw pa rin ang asawa ko, walang nagbago. Nanginginig ang mga labi ni Kaya at ang mga luha na pilit niyang tinago sa nakalipas na mga buwan ay muling nag-unahan sa pagpatak. Katie, natatakot ako. Ang daling sabihin yan ngayon dahil maayos ang lahat. Pero paano kung bumalik tayo sa dati? Paano kung mag-away na naman tayo dahil sa bigat ng buhay? Paano kung ma-realize mo naman na mas masaya ang walang pamilyang inaalagaan? Hinarap siya ni Katie at dahan-dahan pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang mga hindalaki. Ang hawak niya puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niyang isang napakahalagang kristal. Hindi na tayo mga bata noon na padalos-dalos, Kaya? Seryoso at may paninindigang sabi ni Katie. Ang 5 taon na wala ka ay ang pinakamahirap na taon ng buhay ko. Mas pipiliin ko ang buhay na may kasamang away at pagsubok basta't kasama kita kaysa sa buhay na tahimik at mayaman pero patay naman ang puso ko. Pakiusap, Kaya, bigyan natin ng isa pang pagkakataon ang pamilyang to. Di lang para kay Liam kundi para sa atin. Napatitig si Kaya sa mga mata ni Katie. Wala siyang nakitang pag-aalinlangan, kundi isang wagas at mature na pag-ibig na handang magsakripisyo. Ang mga pader na tiniyo niya sa loob ng 5 taon, tuluyan nang natunaw.
Mahal din kita, KD. Bulong ni Kaya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Di na nag-aksaya pa ng panahon si KD. Hinila niya si Kaya para sa isang mahigpit na yakap. Sinubsob ni Kaya ang kanyang mukha sa dibdib ng asawa, nilalasap ang init at seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa ilalim ng gabing saksi sa kanilang mga tangis noon, muling nagdugtong ang dalawang pusong matagal nang nangulila. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ng isang pribadong resort sa Tagaytay ay tila nakikigalak sa okasyon. Amoy sariwang mga bulaklak ang buong paligid. Ngayon ang araw ng pagpapanibago ng sumpa ni KD Villarreal at Kaya Villanueva. Walang ingranding handaan, walang media at walang mga mapanghusgang mata. Tanging ang kanilang pamilya, iilang malalapit na kaibigan at ang kanilang anak ang saksi sa pag-iisang dibdib na mag-asawang sinubok ng panahon. Sa dulo ng altar nakatayo si KD, nakasuot ng isang simpleng linen suit. Kung titingnan siya ngayon, wala nang bakas ng malamig at seryosong arkitekto na nakatira sa bakanting kondo sa Maynila. Ang kanyang mukha puno ng buhay at ang kanyang mga mata nakatitig ng diretso sa pintuan, nag-aabang sa pagdating ng kanyang reyna. Sa tabi ng pastor nakatayo ang 5 taong gulang na si Liam, suot ng isang maliit na tuxedo katulad ng kanyang ama. Hawak-hawak ng bata ang isang maliit na unan kung saan nakapatong ang 2 nagniningning na singsing. Malawak ang ngiti ni Liam. May kasamang malalim na dimple sa kanang pisngi habang kumakaway sa mga bisita. Nang tumugtog ang isang marahang instrumentong kanta, bumukas ang pinto. Pumasok si Kaya suot ng isang simpleng puting bestido na abot hanggang sakong. Walang mabigat na kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang natural na ganda at ang ngiti sa kanyang mga labi ang nagpakinang sa buong silid. Sa bawat hakbang niya patungo sa altar, ang gabing binuhat niya ang kanyang maleta at ang 5 taong pagtaguyod kay Liam sa probinsya. Lahat ng sakit ng yon tila napawi at napalitan na isang matamis na katuparan. Na makarating si Kaya sa harap, dahan-dahan hinawakan ni KD ang kanyang kamay at hinalikan ito. Ang mga mata ng arkitekto nagbabadya ng luha, ngunit tutigduhan ng labis na kagalakan. Mga kapatid, narito tayo ngayon upang patunayan na ang tunay na pag-ibig, man mabasag ng kahapon ay may kapangyarihang maghilom at magsimulang muli. Panimula ng pastor. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng sumpa. Hinarap ni KD si Kaya, hawak ang pilak na singsing na 5 taon niyang tinago sa kanyang kwintas. Kaya, unang beses kitang pinakasalan, bata pa ako at puno ng takot sa mundo. Akala ko ang laya ay ang paggawa ng gusto ko ng mag-isa. Panimula ni KD, nanginginig ang boses sa emosyon. Ngunit sa 5 taon na wala ka, na-realize ko na ang tunay na kalayaan ay ang piliing mahalin ka, alagaan ka at protektahan ng pamilyang to araw-araw. Pinangako ko noong mamahalin kita pero ngayon, pinangako kong iingatan kita ng higit pa sa aking buhay. Hindi ko na kayo muling bibitawan ni Liam. Dahan-dahan sinuot ni KD ang singsing sa daliri ni Kaya. Umiiyak ngunit nakangiti si Kaya nang harapin ng asawa. Kinuha niyang singsing para kay KD mula sa una na hawak ni Liam. KD, umalis ako noon dahil akala ko pabigat ako sa buhay mo. Tinago ko si Liam dahil natatakot akong masaktan muli. Pero sa nakalipas na mga buwan, pinakita mo sa akin na ang lalaking minahal ko noon ay naging isang huwarang ama at asawa na ngayon. Pinapangako kong hindi na ako aalis dahil ang tahanan ko wala sa probinsya o sa Maynila. Ang tahanan ko'y nasa piling mo at ng anak natin. Sinuot ni Kaya ang singsing kay KD. Lumapit si Liam sa gitna ng kanyang mga magulang at hinawakan ang kani-kanilang mga binti. Inaanunsyo ko ngayon sa harap ng Diyos at ng mga saksi, kayo ay muling mag-asawa. KD, maaari mo nang halikan ng iyong asawa, wika ng pastor. Dahan-dahan inangat ni KD ang belo ni Kaya. Hinawakan ang kanyang mukha na may buong pag-iingat at dinampi ang isang tapat, matamis at mapagpalayang halik sa kanyang mga labi. Nagpalakpakan ng mga tao, kasabay ng masayang hiyaw ni Liam na nagpatalon-talon sa tuwa. Ang pamilyang maagang naghiwalay at maagang sinubok ng tadhana ay muling nabuo. Di na bilang 2 teenager na padalos-dalos, kundi bilang isang matatag, mature at masayang pamilya na handang humarap sa mas magandang bukas ng magkakasama. Makalipas ang 3 taon, mula nang panibaguhin ang kanilang sumpa, tuluyan nang nagbago ang takbo ng mundo para sa pamilya Villarreal. Di na sila nakatira sa maliit na apartment sa Laguna at
Hindi na rin sa malamig at bakanting kondo ni KD sa Maynila. Nakatira na sila ngayon sa isang magandang 2 palapag na modernong bahay sa isang tahimik na subdivision sa Tagaytay. Isang bahay na personal dinisenyo ni KD para sa kanyang mag-ina. May malawak tong bakuran kung saan po pwedeng magtakbuhan. May malalaking salaming bintana na pinapasukan ng sikat ng araw at isang malawak na kusina kung saan madalas mag-bake sina Kaya at Liam. Ito ang palasyo na matagal nang pinapangarap at idinadrawing ni Liam noong bata pa siya. Isang maagang Sabado ng umaga, gising na ang buong bahay dahil sa amoy ng bagong lutong pancake at brewed coffee. Liam, dahan-dahan sa pagtakbo. Baka madapa ka, may hawak ang gatas. Tawag ni Kaya mula sa kusina habang nag-aayos ng mga prutas sa ibabaw ng lamesa. Si Kaya di na tulad ng dati na laging bakas ang pagod at takot sa mukha. Ang kanyang balat mas lalong kuminang at ang kanyang mga mata puno na ng kapayapaan at seguridad. Bukod sa pagiging isang full-time mom, nagpapatakbo na rin siya ng sarili niyang maliit na online design agency mula sa bahay. Opo, Mama. Pero gising na po si Papa. Tinulungan niya po si baby sister. Masayang hiyaw na ngayon ay 8 taong gulang na si Liam. Mas lalo tong naging matangkad, ngunit ang kanyang makukulit na mata at ang malalim na dimple sa kanang pisngi ay nanatiling pagkakakilala ng kanyang pagiging isang Villarreal. Pumasok sa kusina si KD. Sa kanyang kanang bisig, karga-karga niya ang isang napaka-cute at mataba na 1 taong gulang na sanggol na babae, si Talia. Kamukhang kamukha to ni Kaya, mula sa bilog na mga mata hanggang sa mapupulang labi. Good morning, my queen. Nakangiting bati ni KD sabay lapit kay Kaya upang mag-iwan ng isang mabilis ngunit matamis na halik sa mga labi nito. Binaba niya si Talia sa kanyang high chair bago umupo sa tabi ng asawa. Good morning. Mukhang nahirapan ka yatang magpalit ng diaper ni Talia ngayon Biro ni Kaya habang nilalagyan ng kape ang tasa ng asawa. Natawa si KD. Hinaplos ang likod ng ulo. Ang likot na kasi ng prinsesa natin Nagmana sa Kuya Liam niya. Pero kayang-kaya ng isang dekalibreng arkitekto yan. Nagtawanan silang pamilya habang magkakasamang kumakain ng almusal. Pinapanood ni KD ang kanyang asawa na masayang sinusubuan si Talia habang si Liam naman ay abalang nagkukwento tungkol sa kanyang school project. Habang nakatingin sa kanila, hindi mapigilan ni KD na makaramdam ng labis na pasasalamat sa Diyos at sa tadhana. Kung di dahil sa hindi inaasahang pagtatago nila sa coffee shop, 3 taon ang nakakaraan, baka hanggang ngayon, lugmok pa rin siya sa kanyang malamig na kondominium. Mayaman nga, ngunit patay naman ang kaluluwa. Ang kanyang mga pagkakamali nung siya ay 19 na taong gulang pa lamang ay naging matinding aral upang mas lalo niyang pahalagahan, ingatan at alagaan ang pamilyang meron siya ngayon. Matapos mag-almusal, lumabas silang 4 sa bakuran. Umupo sina KD at Kaya sa isang wooden bench sa ilalim ng puno ng mangga habang si Liam masayang tinuturuan ng kanyang bunsong kapatid na si Talia na maglakad sa damuhan. Nilagay ni Kaya ang kanyang ulo sa balikat ni KD at agad pinulupot ng arkitekto ang kanyang braso sa bewang ng asawa. Hinila to ng mas malapit. Masaya ka ba, Kaya? Mahinang tanong ni KD habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ng asawa. Tumingin si Kaya sa kanyang asawa, ang mga matay nagniningning sa pag-ibig. Inangat niya ang kanyang kanang kamay ko sa naroon pa rin ang pilak na singsing na nag-uugnay sa kanila noon at ngayon. Higit pa sa masaya, KD. Akala ko noon nung umalis ako habang buntis tapos ng kwento nating dalawa. Pero binigyan tayo ng pagkakataong ayusin ang lahat. Wala na akong mahihiling pa. Ngumiti si KD at mas lalong hinigpitan ng yakap sa asawa. Pinangako ko sa iyo noon sa altar at itatatak kong muli ngayon. Hindi ko na kayo bibitawan. Kayong pinakamagandang blueprint na binuo ng buhay ko. Sa ilalim ng malilim na puno, habang naririnig ang tawanan ng kanilang mga anak, ang mag-asawang maagang nagkahiwalay tuluyan ng nakahanap ng kanilang walang katapusang kapayapaan. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa perpektong simula, kundi sa tapang na magpatawad at bumuo ng isang bagong simula ng magkasama. May mga pag-ibig na nagsisimula sa isang magandang panaginip, ngunit nagigising sa isang malupit na realidad. Ang kwento ni KD at Kaya ay hindi lang kwento ng 2 taong nagmahal, nasaktan at nagkahiwalay. Ito'y kwento ng paglago, paghilom at ang sining ng pagbuong muli ng mga bagay na akala natin tuluyan ng nawasak. Huwag kang matakot kung ang buhay mo ngayon ay tila isang basag na salamin.
Ang mga piraso ng iyong pagkakamali at kabiguan ay di katapusan ng isang kwento dahil sa kamay ng tamang tao, sa tamang oras at sa gabay ng tapat na pagmamahal. Ang mga basag na pirasong yon ang siyang bubuo sa pinakamagandang palasyo ng iyong buhay. Maraming salamat po sa pagsama sa paglalakbay sa buhay ni na Katie at Kaya. Mula kay Rava TV, nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at ako po si Miss Sandra, ang inyong narrator, nag-iiwan ng isang kasabihan. Ang kasal, hindi parang mainit na kanin na kapag napasok ka, iluluwa mo na lang. Hindi ito laro na kayang iwan kapag napagod ka na o kwentong pwedeng tapusin kapag nasaktan ka. Ito ay isang panghabang buhay na pangako na dapat pinapasok hindi lang ng pusong umiibig kundi ng isip na handang magsakripisyo at magtiis. Ngunit sa murang edad ko sa ng pag-ibig ay mas pinakikinggan kaysa katwiran. Madalas nagiging padalos-dalos ang desisyon at ang habang buhay na uuwi sa hanggang dito na lang. Pero sabi nga nila, kung ang pagmamahal ay tunay at wagas, kahit paghiwalayan ng tadhana, hindi ito tuluyang mawawala. Sa halip, nagiging sugat ito na nagtuturo. Nagiging pait na nagpapalakas at nagiging apoy na nagtutulak sa bawat isa sa atin na abutin ng mga pangarap na minsang pinangako nilang sabay nilang haharapin. At sa tamang panahon, kapag ang mga pusong minsang naging bata ay natutong maging matatag, muli silang pagtatagpuin ng pagkakataon, di na bilang mga taong sugatan, kundi bilang mga taong handa na. Handa ng magmahal, handang lumaban at higit sa lahat, handang hindi na muling maghiwalay. Maraming salamat po.